Ang kapuso star na si David Licauco, marami nang nagampanan na roles in life. Ang tinaguri ang pambansang Ginoo kasi isa ring successful negosyante. Hi mga kapuso, dito tayo sa Kuya Korea. Samgyup in a bowl, yan ang bentahe ng negosyo ni David. Ang mga Korean food dinibelo para maging pasok sa panlasang Pinoy. Pero alam niyo bang para masimulan ang kanyang negosyo, kinailangang humiram ni David ng pampuhunan? Habang nagbibigay ng resto tour si David, mas kilalanin pa natin siya ngayong umaga mula sa kung paano siya nagsimula sa kanyang negosyo, pagbibigay ng business tips, at may bonus round pa for personal questions gaya ng ano ba ang hinahanap ni David sa kanyang dream girl. Pasok kayo. Tara! Ang seating capacity nito is 80. So ginawa natin 80 para mas marami ng makakain dahil yung sa first branch namin medyo kulang. Okay David, ito ang aming first question. Bakit nga ba food industry ang naisipan mong negosyo? Dahil mahilig ako sa pagkain. I think food business yung, for me, one of the hardest business. Dahil marami na kailangan gawin eh. Service, product based siya, marketing heavy, operations heavy, pero fulfilling. I think pag nakita mo pa lang na nasarapan yung mga tao, nakaka-fulfill siya. Ano ba ang paboritong pagkain mo? Sisig, inasal. Ano naman ang paborito mo sa inyong menu? Gusto ko yung bulgogi with rice, tsaka yung Korean fried chicken namin. Homemade ang marinate ng kanilang beef bulgogi. Ipiprito ang marinated beef ng 3 minuto. Sa isang bowl ng kanin, ilalagay ang napritong karne at saka lalagyan ng spring onion at sesame seed. Ang kanilang bestseller bulgogi nagkakahalaga ng 215 pesos. Bukod sa rice bowls, meron din silang noodles, sandwiches, Korean chicken, at mga panghimagas na bingsu at milk tea. Ang mga ito na ibebenta nila mula 120 pesos. Kababangan na kasi kami, so malapit kami dito yung work din namin. So, affordable at the same time, masarap yung chicken. Mabigat sa tiyan, yung bibimbap nila. Tsaka yung japsay, masarap po. Pati yung fries, masarap. This is my 6th time being here. The food is very much affordable and it's delicious, yummy. David, bakit Kuya Korea ang naisipan mong pangalan ng negosyo? Dahil ba ikaw ay madala sa Korea at napapagkamalang kang kuya? Dahil fusion siya ng Filipino and Korean food. Yung taste profile is pasok sa Pinoy. So hindi talaga siya super authentic. But of course, nandun pa rin dapat yung authenticity ng pagka-Korean. So mixed. Naisip daw ni David ang konsepto ng kanyang negosyo habang naglalakad lang sa isang mall. At that time, super into mga meditation. I was in this state na super focused, super creative. And para maging ganun ka, kwento ko na lang din. Kailangan mo mag-workout, mag-meditate, don't use your phones too much kasi nga information overload yung cellphone di ba? So at that time, I was in that, I call it meditative state. I came across this concept na sangyup in a bowl. Sabi ko sa sarili ko na, I think pwede ko siyang gawin. So, ayun. Kaso lang, pagtingin ko ng bango ko, siguradong hindi kakayanin. Di ba? So, ayun, nanghiram ako. Hindi raw nahiyang umutang si David at katulad ng karamihan sa atin, naging motibasyon ni David ang kumayod para sa kanyang bills. Alala ko nung nagawa kay Kuya Korea, laman na lang ng bangko ko, konti na lang talaga parang 20,000 na lang. I think before Maria Clara Ibarra, I wanted to stop na sa showbiz. Because I wanted to focus on my business, ganyan. Pero I think the reason why I continued with showbiz, kaya ako tinanggap yung Maria Clara, which naging super blessing sa akin na for sure, kung wala yung Maria Clara Ibarra, wala rin to, di ba? Matapos ang 8 buwan, nakapag-ROI o Return on Investment na si David. Ang kanyang hiniram na pampuhunan, fully paid na.
Alam mo, minsan nga inisip ko na tinatanong ko sa sarili ko kung ano ba yung pinasok ko eh. Kasi ano siya tedious siya dahil nakapagod talaga siya. Like kahapon galing akong taping, nandito ako. I think if mahal mo yung ginagawa mo, lahat naman gagawin natin para sa mahal natin di ba? Kunwari sinasaktan ka na nga, game ka pa rin di ba? So feeling ko gano'n lang din talaga Swerte lang ako na nahanap ko yung mahal kong gawin. David, ito ay medyo mahirap na tanong. Ano ba sa'yo ang definition ng success? Ano to, pang Miss Universe success is when you are willing to help others become successful also. Sa loob ng 2 taon, may 5 branch na ang Kuya Korea. Okay, ito na. Break muna tayo sa Usaping Negosyo sa mga question natin kay David about na negosyo. Ito na yung ating bonus round. Mga personal question natin kay David. Ano ang morning routine ni David Licauco? Usually wake up mga 7, tapos mag-workout, meditate, ganyan, kakain, maliligo, tapos mag-work na. Ano ang top 3 favorite projects mo? Maria Clara, Pulang Araw, maging sino ka man. Ano ang dream role mo? Siguro sports-oriented na show na makapag-inspire ng mga bata. Lastly, describe your dream girl. Dream girl. Yung simple lang, may pangarap sa buhay, alagaan ako. Open for franchising na rin ang negosyo ni David. Bukod sa paraan ng franchising para mas lumago ang negosyo, may mas malalim pa raw siyang dahilan. I think yung vision ko naman dun why I wanna franchise it out is, like for me to help others din sa pagninegosyo, di ba? So pati yung mga franchisees ko parang really talk to them na parang ganito yung gagawin. Saan naman ako nanggaling, hindi naman din talaga given lahat So for me to be able to help them, inspire them na magkaroon ng negosyo, di ba? Through Kuya Korea, magagawa ko yung dream ko na yun. Minsan talaga magugulat na lang tayo sa mga biyayang darating sa atin. Ito si David, hindi lang sinikap alagaan ng kanyang biyaya. Dahil ngayon, mithiin niya pa itong ibahagi sa iba. O ha? Yan ang tunay na Ginoo in real life. Wala mang kaalam-alam sa pagninegosyo si Isabel Ortega, hindi ito naging hadlang, bagkus ay naging magandang paraan para malaman niya ang pasikot-sikot sa negosyo. Sulit na sulit ang 24 oras ni Drew sa kanyang pamilya, trabaho, hobbies at maging sa negosyo. Dahil sa tamang pagbabalanse ng oras, success siya sa lahat ng ito. Bilang artista, marami ng roles na nagampanan si David Licauco, pero ang pagiging businessman na yata ang pinaka-challenging pero pinakasulit naman dahil hindi lang kita ang habol niya rito, kundi makatulong sa mga gusto ring magkanegosyo. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.